Okay lang po ba share ako ng maikling word? Ako po si Pastor Andrew. In behalf of Jesus Christ our Lord International, nandito po kami para magbahagi ng salita ng Diyos. Kisa po'y nakikisabtan sa atong itanaw karong gibiyuna. Kisa'y gusto matug langit, tasang kamay. Diba? Gusto natong matug langit. Amo ning ipatanaw sa inyo ha, dili kay adlokon mo nga maadtuta sa impyerno. Doon na lay simpleng mensahe dito. Kini si Pastor Daniel, namatay siya tulo na kagabi siyang giimbalsamo. No? Gitahi na yung tiyan, niya giguhaan nagdugo. So, nag-testify yung doktor nga nana sa death certificate. Pati yung nag-imbalsamo, ipakita ganina ang kuan yung itawag og yung para sa imbalsamo. So sa madaling sabi, namatay siya pero ipakita sa Ginoo sa iya dito unsay itsura sa langit ug unsay itsura sa impyerno. So katong iyang atong ipakita nga parang drama na siya kasi iyang gihulagway kuno sa iyang nakita dito. So ningon siya nga ang impyerno wala na gibuhat sa Ginoo para sa mga tao. Amen. Para na siya sa mga demonyo, dili para sa mga para sa atoa. Kay gihugmata sa Ginoo. Ningon siya sa iyang mga pulong sa John 3:16 nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. So, kung mapapansin mo kanina, i-discuss ko lang shortly, may namatay ditong pastor. Sinong pastor dito? Taas ang kamay. Mag-ingat ang mga pastor ha. Kasi yung kanina nagpipreach yung pastor, sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako kasi nagnakaw ako ng pera sa church. Nagsisinungaling ako, kaya candidate ka pag nagnanakaw ka ng pera sa simbahan. Amen? Candidate ka rin pag sinungaling kang pastor. Kaya magiging ehemplo tayo. Hindi lang mga pastor, pati mga worker, lahat tayo mga Kristiyano, iwasan natin magnakaw at magsinungaling. Doon pumunta si impyerno, nakita niya yun. Siya mismo. Pangalawa, yung pastor na namatay, ang kasalanan niya simple lang. Nag-aaway sila ng mag-asawa, sinampal siya ng asawa niya, hindi niya mapatawad. Huwebes nangyari. Tapos namatay siya ng Friday. Anong kasalanan niya? Hindi niya pinatawad yung asawa niya. Sabi ng Panginoon sa kanya, humingi ng tawad ang asawa mo, hindi mo pinatawad. Anong i-expect mo sa akin? So, anong tinanim mo sa asawa mo, yun din ang anihin mo. So, hindi rin siya nakatanggap ng patawad sa Panginoon. Kaya, isa sa mga importanteng i-apply natin, kung may nagkasala sa atin, anong gagawin natin? Patawarin natin para hindi tayo pupunta sa impyerno. Okay, simple lang ang mensahe. So, ngayon, gusto kong ituro po sa atin ngayong gabi, paano ba pumunta sa heaven? Sino gustong pumunta sa heaven? Pakibukas nga ano. May magandang balita po kaming dala sa inyo. Okay? Good news. Alam niyo, pag nanonood kayo ng balita ng TV Patrol, kung ano man, karamihan, kadalasan ng mapapanood natin, hindi magandang balita, puro masama kadalasan, di ba? May pinatay doon, may nirape doon, puro mga negative. Pero ngayong gabi, may good news po kami sa inyo. Ano yon? Kung tayo po ay tatanggap sa Panginoon, tayo po ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Amen? Now, ang sabi niya po rito, okay, ang mensahe po ngayon is salvation, kaluwasan o kaligtasan. Okay? Now, ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone perish, but everyone come to repentance. Kaya nga buhay ka pa ngayon dahil dalawa lang yun. Hindi ka pa nakapag-repent or may ipapagawa pa ang Diyos sa iyo na hindi po pa nagagawa. Amen? So kung alam mo may pinapagawa, gawin mo na. Amen? Kasi may mission ka.
Kaya sabi niya, He's patient with you, not anyone want. Ayaw ng Diyos ni isa sa atin dito sa lugar na to. Ayaw ng Diyos ni isa sa atin mapapunta sa impyerno. Gusto lahat makapunta sa kaharian ng Panginoon. Sa Bisaya pa, itong sa pula, no? Hinunua siya mapailubon kaninyo. Mapailubon ng Diyos sa atong tanan nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan managpakakabot unta sa paghinulsol. So kung karong gabi una kung doon natay wala magkitao nga wala magkasala. So atong paningkamutan nga mga paghinulsol ta kay wala ta masayod nga dili na ta abtagugma, cancel, di ba? Ay mga tao nga natulog lang, bigla na lang wala na mo bangon, giurom na. So kinahanglan bago ta matulog kada gabi manghinulsol ta para pagkuhaon ta sa Ginoo kabalo ta asa ta paingon, makapangayon na tagpasaylo. Amen? So dito, ito ang pinaka-importante kong i-explain ngayon kasi daghan na kaayog mga relihiyon nga nagsigawasan o niya mga kulto, iba't ibang relihiyon ang maot pa kay unay mga relihiyon, dauto na ubang relihiyon. Dauto ng Katolik, dauto ng Baptist, kung saan sa'yo paninira. Kasi wala, gusto nila nga i-convince nga sila lang ang tama nga relihiyon. Ang totoo, mga kapatid, walang relihiyon makakapagligtas sa atin. Niwala ba kayo doon? Walang relihiyon. Kasi pag namatay ka, hindi tinanong doon kay Daniel, anong relihiyon mo, Daniel? Catholic ka ba? Baptist ka ba? Iglesia ka ba? Hindi tinatanong. Pinatawad mo ba yung asawa mo? May mga tinatanong ang Lord sa atin. So, importante maintindihan natin ngayong gabi. Sabi niya doon, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom unless they are born again." Kining bersikulo ha, daghan og naglibog ani, kuno sa pagyoy born again. Ningon diri nga, kung dili ka makaadto sa gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Ginoo. So, ang ubang perception nila, kung dili ka member of born again, dili ka makakatog heaven. Kung Catholic ka, dili ka katog heaven. Kung ganito ka, ibang relihiyon mo, for example, di ka katog heaven. Kasi ang pagsabot nila, mag-membro ka born again, mo na ilyabi nga makatog langit. Tama ba, dili? Dili ang relihiyon, akong explain ni karon. So, si Nicodemus, mo ni siya nang utana ani, isa sa kahudyo, isa siyang Israelita, nga batikang mga ngaral, saserdote, siya mismo nang utana kay Jesus nga, kung saan man pagka balik sa usa ka tawo na himugso na sa sabakan sa iyang inahan o sa iyang nanay. Unsay tubag sa Ginoo sa John chapter 3 verse 6? Ingon siya, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So duha kuno ka klase ang kapanganakan. Pwede kang ipanganak sa physical o ipanganak ka sa espiritual. So ang gianak sa unod, unod man. O ang gianak sa espiritu, espiritu man. So ang buot nga ipasabot ni Kristo kay Nicodemus nga mag-born again, dili ang physical kundi ano? Ang espiritual. Sa unsaon man. So akong ipasabot sa inyo karong gabi una. Kinahanglang masabtan ninyo kinsa mo o unsay mga parte nga bumubuo sa iyong pagkatao. Una, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So nilagyan ko ng pula doon, mayroong spirit, soul, and body. So ikaw daw, sabi ng Panginoon, nawa, sabi niya, mayroon yatang Bisaya, sabi niya, o diyan. Ang Diyos sa kalinaw, magabalaan unta sa inyong tibok nga pagkatao, ug ang inyong bugos nga espiritu, kalag ug lawas. So klaro gyapon sa Bisaya, espiritu, kalag ug lawas. Pagabantayan unta nga kini dili masala wayon inig-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Ingnan nga imong tapa dapat ang imong espiritu
Espiritu. Ang imong kalag, Iyong kalag. ang imong lawas, Iyong lawas. dili, Dili. masalawayon. Inibalik ni Kristo, di ba? So mo na request, mo na giingon sa Ginoo nga inibalik nako, dapat maabtan nako ang inyong lawas, espiritu ug kalag, dili masalawayon. Amen? So, kung sa bagay kalainan, kung sa may kalainan sa espiritu ug sa kalag, kasi daghang galibog nga ay pastor, kalag ug espiritu parehas ra man na. Ako explain sa inyo karon. You are a spirit that possess a soul and living in a body. Ikaw usa ka espiritu nga dunay kalag nga gapuyo sa usa ka lawas. Di ba? Ani ng Biblia nga God created us according to His image and likeness. Di ba sa Bible? Ano ba si God? He is a spirit. So ikaw din ay spirit nga nagbaton og kalag nga nagpuyo sa lawas. Okay? Nasundan ko ninyo? So the difference between spirit, soul, and body. Now, atong basahon sa Genesis chapter 2, verse 7, Then the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath or spirit of life, and the man became a living being. So nung gimugna, gililok sa Ginoo, Diyos Ama, si Adan, diha sa iyang ilong, iyang giginhawaan si Adan. Okay? Ang ginawa, sabi niya, into his nostrils, the breath or spirit of life. So, ang lapok, giginawaan sa Ginoo, nisulod ang espiritu sa lapok. Okay? Sa Bisaya pa, o giumon ni Jehova ang Diyos nga tao gikan sa abog sa yuta, gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong, sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So magkaiba. So ang breath ni sulod sa lapok, pagsulod sa espiritu, nagbaton siya o kalag. Ngaw, karon naghatag og instruction ang Ginoo kay Adan. So nahimo na siyang tao, espiritu siya, na dunay kalag, na nagpuyo sa usa ka physical nga lawas. Ingon siya, And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. So ang instruction sa Ginoo, ingon siya nga, ayaw kan ang knowledge of good and evil. Tandaan niyo po mga kapatid, dili mansanas ang iyang ipakaon nga gipagbawal, kundi the tree of knowledge of good and evil. So, muna instruction, and then yun siya, when you eat from it, you will certainly die. Now, dito apan sa kahoy nga, sa pag-ila sa maayo ug dautan, dili ka magkaon niini kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayon. Dunay assurance ang Ginoo kay Adan na sa oras nga imo kong supakon sa akong balaod kasuguan, mamatay ka. Ngano? Kung sa inyong Biblia, sa wages of sin, ang Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal in Christ Jesus our Lord. So sa makatuwid, ningon siya dito sa Bisaya, kay ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad ng gasa gikan sa Dios, mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So ang penalty pala, ingon lang Ginoo nga pag nagkasala gani ka, mamatay ka. No? Mo tayo nungdan sa kung buto na unaon, ang plano sa Ginoo dili dapat mamatay ang tao. Mutuo mo na ako. Ang plano sa Ginoo dili ka dapat siya mamatay. I think wala na akong mauban diha. Sa Genesis ayun din sa Genesis chapter 3, nung gikaon na ni Adan ang forbidden fruit, ingon siya nga, And the Lord God said, The man has now become like one of us, knowing good and evil.
he must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So yun siya nga, karon nga gikaon ni Adan ang knowledge of good and evil, dili na siya pwedeng pakanon sa prutas nga dili na siya mamatay. Then because he will live forever. Nganong gipagbawal sa Ginoo? Kasi si Adan nagkasala na, ang kasalanan na nalaytay sa iyang ugat hangtod sa iyang mga pamilya. Kung dili siya mamatay forever, ang kasalanan dili na pwedeng tubuson ni Kristo. Mao to nga iyang ipagbawal. Na dili siya makakaon sa eternal life. But ang plano ng Lord, wala tay kamatayan karon dapat. So ang iyang solusyon, iyang ipadala si Kristo, Jesus nga iyang bugtong anak, para ipadala sa ato, para ang kasalanan nga nanalaytay sa dugo ni Adan matubos kini. Unya, pagkamatay ni Kristo, na siya promise. Unsa? Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. So gibalik niya ang promise niya. Nga, ug dawaton nimo si Kristo, magkaroon ka ng kinabuhing walay katapusan, which is from the beginning sa iyang plano. Nasabtan na to? Now, so dito sa separation, ito ang nahitabo. Nung gikaon niya, ningon siya, but the Lord God called to the man, ito yung sitwasyon na gikaonan niya forbidden. Where are you? Now imagine, ang Diyos, He is all-knowing. Kabalo ka siya, bisag magtago ka, makabalo siya, asa ka gatago. Nganong iya pa mangipangutana, Adan, asa naman ka? Dili sa Bisaya, natingnan mo sa English, sabi niya, where are you? Ang gipangita ni Adan, ang espiritu nga giyang gideposit dito sa lawas ni Adan. Ngano, unsay nahitabo sa espiritu? Namatay. Nakuha nyo, namatay ang espiritu. Where are you? Where's the spirit that I have put inside of you? And then, unsay nahitabo? Nung nakasala si Adan, ang unang gi-inject sa demonyo sa iya, ang ano? Fear. Diba? Kasagaran sa ato, hadlukan. So, ang fear, mo yung unang gi-inject sa mind ni Satan sa ato, mahadlok ka. Kaya daghan sa ato ang hadlukan. Fear. Sabi niya, I was naked. So, shame, ang kaulaw. Kaya, ang mga tao, dali rang mahulaw. Shame. No? And he said, who told you that you were naked? Kinsabay gaingon ni mong gahubo ka. Kinsabay kanunay nga mo magsilsil sa imong alipatakan. Ala ka, nagkasala ka, ala ka, daghakuan. Di ba demonyo? Ganun ang ginagawa niya. He's injecting fear and shame sa atin. So, singon sa diri, hain ka. Nahadlok ako. Where are you? So, ipangita sa Ginoo ang espiritu. Immediately, Adam and Eve died spiritually. Maunay buot ipasabot sa unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ngano? Kaya ang espiritu na nasa iyang lawas, namatay, yun, mautoy kinahanglang born again. Nakasabot ha? Dili yung mo join ka born again. I don't care kung anong religion ka ngayon, nasa Katolika, pwede kang ma-born again. Kung nasa ganitong religion, pwede kang ma-born again. Dili relihiyon ang born again, relasyon mo sa Diyos. Kaya nang daghang mga relihiyon, nag-away-away, tungod lang sa mga sekta. Pwede ka naman manatili dyan, nga masabtan ni mo unsay buti pa sa butong born again. Mabuhi pag-usap, may panganak pag-usap ang espiritu nga namatay. Amen? So yun ang ibig sabihin doon. Now, unsay kalainan sa spirit, sa soul. Ang soul sa Bible, yun siya. My soul is in anguish. Ang soul is your will, your emotions, your decision making. Ulitin ko. Ang soul is your will, your emotion. Mo na nga, kung masuko ka, imo tong kalag. Malipay ka, tanawa ha? My soul is in anguish. Kalag na. Ang akong kalag usab, nagubot. Ang imong kalag, mo'y gaantos. Unsa pa? Sa Psalms 35:9, my soul will rejoice. Ang akong kalag,
nagakalipay. Amen? Psalm 63:5, my soul will be satisfied as with riches of food, with singing lips, my mouth will praise you. Soul crave for food. Ang atong kalag mo nay gusto mukaon ko mo ganito mo nay kusog kaayo mong demand. Diba? Akong kalag mabusog. So ang bot na kong ipasabot ang atong spirit, born again spirit, mura na siya SIM card. Diba? Sa telepono, diba? Sa cellphone naatay SIM card. Kung unsay imong provider, smart or Globe, kung wala kay linya, wala kay SIM card, dili ka makapag-communicate sa Ginoo. Mao na nga daghan sa ato sige ampo, Ginoo tabangi ko, wala man moabot kay wala man kay linya. Ang kinahanglan nimo linya, ang spirit dapat mabuhi og gutro. Amen. Nakasabot kailang ma-reborn again ang spirit sa ato Mo nay mag-connect sa God because God will speak into your spirit, not to your soul. Amen. So pag na-reborn again ang imong espiritu, makapag-communicate ka na sa Lord. Ingnan na mo, Lord, good morning, kumusta ka na? Lord, tabangi ko, Lord, ganito, how are you? Makipag-istorya ka na kay buhi ng imong espiritu. Born again na. Pero kung dili pa ka born again, patay pang espiritu nimo, mura kang zombie. Walking dead. So daghan na mo lang kasabot nga, amo din ang born again. Abi na ko born again, membro ka magsayo-saya, magkanta-kanta. Dili oy, ang born again, your spirit must be renewed, mabuhi pag-usap para makapag-communicate ka sa God. Unya karon pag na-born again ka na, may ganun sa iban. Abi na ko to si brother Leo, born again na maot magkinaiya lagi. Chismoso man gihapon, cancel. Mao man gihapon kanang tabian unsa ba? Ngano? Akong explain Kung karong adlaw, karong gabi una mo ma-born again, maipanganak og utro, pila edad ninyo? Sama sa usa pa ka oras, usa ka adlaw, pananglitan. Ipanganak mo karon, pila pa ka oras? Ang imong espiritu gamatoy pa bagong himugso. Ang imong kalag kung 30 anyos ka, 30 anyos imong kalag. Okay sa may magbuot, ang bagong panghimugso ang 30 anyos. Di ba ang 30 anyos? Mao na nga dili ka makakahukom nga abi na ko born again na siya nganong wala pa nang bagong iyang kinaiya. Mao na kinahanglan nato musimba, kinahanglan nato mag-attend og Bible study, kinahanglan nato magbasag Biblia aron ang atong kalag muubos, magbago ang atong espiritu, mudako kay ang pagkaon sa atong espiritu, ang gata sa atong espiritu, ang pagbasa sa Biblia, ang pag-ampo sa Ginoo. So the more na you read the Bible oftentimes, the more you spend the prayer with God, the more na mag-attend ka mga cell group, magsimba ka, ang imong espiritu dali mo dako. Amen. Ang imong kalagsan mausab, ang daan imong kinaya nga sa puton, magbago, dili nakakaayo sa puton, hinahinay mo ubos ang iyang pagkatao. Mao na nga og bali, og dili ka og kanang dugay na kang Kristiyano, wala gyapon ka mausab ang mong kinayam. Yung tawag ka na bansot nga Kristiyano, immature Christian. Pero kung ano ka na, mature Christian ka na, mas mag-rule ang spirit nimo kaysa imong kalag. May nasabtan ta karon? Now, ayong sarili. Paano ba? Okay? Ang body, explain ko lang lastly. Yung sa the body is the temple or container. So ang atong lawas, butanganan lang, sudlanan lang sa espiritu o kalag. Pero di ibig sabihin nga sudlanan lang siya o espiritu o kalag, pasagdan lang sa dimong mutambok o maayo, mugurot, o di kaya muniwang pag-ayo nga murang tukog, napakalaniwang, kaya ninyo mang Ginoo nga ampingi ang imong lawas kalag og espiritu. Amen. Kaya kauban nga gilansang sa krus ni Kristo 2,000 years ago ang imong kaayuhan. Kung doon na kay sakit karong gabi una, kauban na ang giayo sa Ginoo 2,000 years ago. Kaya ningon ang Biblia, by my stripe, by the stripes of Christ Jesus, you are already healed. Amen? So ang imong lawas, kung may masakiton, kung mura na siya o kanang buffet nga kanabang eat all you can.
Imong kinahanglang ikaw mismo mukuha sa pagkaon para makakaon ka. Ganon din sa imong healing. Ikaw mismo muduol kay Kristo nga, Lord, ako na ning akong kaayuhan karon. Kung doon na kay asthma karon, doon na kay hubak, doon na kay high blood, muduol ka kay Kristo, Lord, ako na ang kuno ng akong kaayuhan karong biuna. Amen. You access that healing. Because God promised na gusto niya nga mubalik siya nga ang imong lawas kalagog espiritu walay kamansanan. Amen. Amen? Nakasabot po ta karon. So, lastly, okay, sabi niya, do you know that your bodies are temple of the Holy Spirit? So ang imong, kung ikaw ay born again na, ang Holy Spirit magapuyo sa imong lawas. Kauban sa imong espiritu nga born again. Kaya, og born again ka, sige gihapon kag panigarilyo, magaso-aso ang imong lawas, natog si Holy Spirit, yung Holy Spirit sa imong lawas. Di ba? Kinahanglan natong ampingan nato ang atong lawas. Kung sige tag-inom, nya born again ka na, sige gihapon kag inom, wala nimo ampingan imong lawas. So kinahanglan, we need to take care of our body. So kung saan man pagka-born again, kinsa din gusto ma-born again, taas ang kamay. Ang pagiging born again, dili lisod. Unsa? Ito lang, unsa lang ka verse. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ganun lang kasimple. Sa Bisaya pa, kung imong ideklara, kung imong ideklara, ano man, ayaw pa deklara. Na may Bisaya di ay gusto niya sa Bisaya. Kay kung pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mo ang Ginoo ug magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Ganun lang kasimple. Masay bahato na to. Imong ikumpisal sa imong baba, no? Pinaagi sa imong baba, Ginoo, mangayo kog pasaylo sa akong mga kasalanan. Gikan sa akong pagkahimugso, pagkabato na ko huna-huna, hangtod kiring gawiuna. Ako kang gidawat Kristo, nga akong manluluwas, ako mituo kasing-kasing nga namatay ka alang sa akong kasalanan. Pinaagi sa hamubo nga pagkumpisal nimo ug pagtuo nimo, ikaw ay born again na at magkaroon ng rebirth ang iyong spirit. Then I will congratulate you. You are already candidate sa heaven nga no. Kay ningon ang Ginoo nga kung kinsay nidawat sa ako nga Dios ug manunubos, ako siyang gitagaan ug katungod nga mahimong tawagon og anak sa Ginoo. Now, bago ako magtapos, gusto kong tanungin ang sino dito ang gustong tumanggap kay Kristo ang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas para maging born again. Tayo po'y tumayo. Ako po ay maglilid ng maikling prayer para sa inyong lahat, para magiging born again yung mga taong hindi pa nakakatanggap sa Panginoon. Amen? Sumunod po kayo sa aking maikling panalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa kaligtasan na aking natanggap ngayon. Humingi po ako ng kapatawaran ng aking mga kasalanan mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, na aking Diyos at sariling tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. At salamat na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayaw mo, manalangin mo na ako saglit. Panginoon, maraming salamat sa lugar na ito na ginamit niyo, Panginoon, para makapaghayag kami ng salita. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoong Hesus, na tumanggap sa inyo na bilang anak ng Diyos. Lord, dinideklara ko, tinataas ko sa inyo, buksan niyo ang durungawan ng langit, Panginoon, at ibubuhos mo, Panginoong Hesus, ang pagpapala na walang siksik, liglig, ang pagpapala na ibubuhos mo sa kanilang kandungan, Panginoon. Lord, kinakansila ko na lahat ng klase ng sumpa, tanikala, kahirapan sa mga taong naririto. Lord, pagpalain mo sila, Panginoon. Lord, I declare that and I break the spirit of poverty upon this place. Sa lahat ng nandito, Lord, dinideklara ko ang prosperity, Panginoon, na mauunlad ang mga
mga tao, aangat ang angat ng kanilang pagkabuhayan. Sila ay yayaman ng yayaman, Panginoon, kapag sila ay sumunod sa inyong kautusan o kan. Salamat, Panginoong Isus, sa gabing ito, itong aking samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.